Hello po. Magandang araw at masaganang buhay, no. Naririnig po ba? Hindi ko na hindi ako naka-mic sa ano. Apo. Hindi ako naririnig sa earpiece para solid yung naririnig ko. Teka lang po, lilipat ko. Hello po. Yes, sir. Ayan, malinaw na. Sir, bali tamang-tama, butit na paalala ni Sir Ernesto. Meeting natin pag linggo, tapos yung hindi pa natin na finalize yung dapat 3 yan eh. Para maging maganda 3 times a week. Yung Thursday, pasok na May pasok. kasi tayo ngayon, may adjustment tayo gawa nga ng Apo, ano po yung maano niyo po? May bibigay na suggestion, pwedeng 2 times a week muna. Ano po maganda sa inyo? natin yung 2 times a week muna tayo sa general natin sa ating video at saka sa ating bigas. Apo. Kasi mayroon tayong yung stem cell ngayon, kukuha rin sila ng schedule natin eh. May mga may mga audience din sila na bubuuhin. Nakikiramdam ako dyan sa kanila kung talagang seryoso kasi dapat kung talagang nasa puso nila na gagawin itong ating project, kasi alam naman natin yung previous na nangyari dyan sa kanila, ako nakikiramdam, kung talagang seryoso sila, siseryosohin natin. Actually, kasi tayo mabubuhay. Opo. Actually, nararamdaman ko yung nararamdaman nila kasi matinding transition yan. Ewan ko kung nasasabay. Kung alam ko na naiintindihan ako ni Sir Ernesto. Bilang networker at sanay sa tinatawag na organization or passive income galing dun sa down the line, magkaroon ka ng tinatawag na earnings mula doon sa structure. Kakaiba talaga na biglang ang magiging ang transition mapunta sa F3 na hindi naman nila nalalaman ano yung value nun. Yun ang yun ang dapat na makita ng lahat. Unang dapat makita yung na existing na, yung mga nandito sa F3. Paano tumatakbo talaga yung negosyo natin? Paano tumatakbo yung business na tinayo nyo? At sa kanila naman hindi nila nakikita talaga. Katulad ng nakikita kasi ko. Ganito sir eh, nakaraan, bali parang nagre-reserve sila na dapat trabahuin ng team niyo. Kaya ilang araw, 3 araw kami nag-uusap, halos tag-4 na oras, 3 araw yun sunod. Eh, nung medyo lumalim na, paulit-ulit na lang na ganun, sabi ko, ma'am, tingnan niyo, ma'am, ha? Sabihin natin ganito, ang network ninyo, na-experience na ninyo, ang network ninyo, simula nang nag-involve kayo sa networking from traditional na pamamasukan, pagtatrabaho, papunta sa networking, ang nangyayari sa pag-network ninyo, kayo ang nagbi-build ng grupo ninyo. Tama. From zero hanggang sa makapag-create kayo ng daan. Hundreds of downlines into thousands of downline. Ngayon, pag once na yung downline ninyo lumipat sa iba, start na naman kayo sa panibago. Ilang beses ninyo ginawa paulit-ulit? Very good. Tama po yun. Tama yun. Ilang beses ninyo ginawa paulit-ulit? 'Di ba? Pero ito yung sasabihin ko sa inyo, doon nahinto yung usapan namin na mahaba na 3 araw na consecutive 3 days na nakakabang usapan. Hindi pa talaga nila na iintindihan. Ganito niya, itong abundant marketing, pwede mong sabihin doon sa kausap mo kaagad na pagbayad mo, automatic pagbayad mo ngayon ng 3,600, automatic lahat ng tao sa abundant marketing considered as downline mo. Tama. Na hindi mo magagawa yan sa typical na networking. Hindi po yan nangyayari talaga Hindi po yan nangyayari sa typical na networking. Yes. Tama kayo. At yan 100% kaya nating igarantiya na yung tao sa loob ng abundant marketing downline mo lahat. Bakit? Kasi pagkikilos yung mga tao na sa loob ng abundant marketing, makikinabang nakakarating lang. Apo. Sige po, press tuloy lang. Naka-record tayo. Napakaganda ng topic. Doon sila natauhan. Apo. Doon sila natauhan. Kasi ang punto sir, parang ang punto kasi parang ang effort nila
mag-i-effort din tayo. Sabi ko, ma'am, hindi ko na yan iniisip kasi bakit kumikilos itong abundant marketing, ang kilos ng isa, result ng lahat. Ang Very kilos ng good. lahat, result. Very good. Yun ang hindi po nila nakikita. Na nakikita rin namin ni Sir Ernesto na ang pagkakaiba talaga kung ikaw networker at nag-build ka, naramdaman mo maging network builder. Unang-una, ang networking ay resulta lang ng iisang kumikilos. Kung ikaw lang ang kumikilos. At yung resulta mo, kailangan mong pakilusin yun, nasa ilalim mo rin. Kasi isang linya lang kayo. Tanong, paano yung ibang member na hindi kumikilos? At paano yung mga nasa structure ko na hindi rin kumikilos? Nga lahat yun. Lahat yun walang pakinabang. Pero pag ginawa natin na nilagyan natin siya nung tinatawag na amazing logic of unlimited wealth. Yun ang ginawa ko pamagat dito eh. Biglang pumasok sa isip ko eh. Biruin mo, meron palang logic of unlimited wealth si F3 Bazar by the power of blockchain. Bakit? Once na dito, naging parte ka ng tinatawag na F3 Bazar, kahit nasaan dyan, kahit saan ka pa nakalagay, F3 Viral, basta parte ka, kahit lang nandun ka sa, bago ngayon na collaboration with Soyuz. Ay, naku po, kasama ka na dun sa may biyaya. Lahat. Ito yung tinatawag, when it rains, it pours. Bakit? Kasi kasama ka dun sa trabaho ng lahat eh. Bakit? Sa typical na networking, totoo may passive income kung kikilos ka. Pero yung dito, team mo lang. Yung team mo Doon lang. lang gagaling sa team mo. Opo, yun lang. Kahit nasa team kita, kung di ka rin kumikilos, napunta ka dun sa weak leg, patay kang bata ka. Tama? Correct. Ang kumikita lang talaga, yung may hataw ayon doon sa logic ng binary or kung unilevel man yan. Paano kung hindi ka dinadaanan ng linya? Merong highway yan eh. At yung tinatawag na highway ng tinatawag na multi-level marketing, limited. Hindi katulad nito ng tinatawag na F3 Bazar na nakalink sa blockchain. Ito yung tinatawag one for all for one. Kaya pag naintindihan ng mga mga bago dun sa alam ko naman mga yung iba dun wala pa rin knowledge masyado sa hindi sila pamilyar sa blockchain. Pag nalaman nila yon, sisipagin niya mga yan na mas malaki ang magiging nilang earnings lalo na kung hahataw sila. Bakit? Kasi magkakaroon ka ng duck egg golden duck. Oh, may sinabihan ko sila, sir. Sinabihan ko sila, sir. Opo, sinabihan ko sila, sir. Taputuloy mo na natin kasi baka makalimutan ko, sir. Sige po, tuloy na po kayo, Pres. Tuloy na po kayo. Saglit lang to, kasi baka makalimutan ko. Sinabihan ko sila, sir. Sinabihan ko sila, sir. Ma'am, ganito, kasi ang gusto nilang sabihin, kaya rin naman namin gumawa ng marketing. Ma'am, sabi ko, ma'am, wag na tayo talagang medyo napikon na rin ako sa kanila eh. Sabi ko, ma'am, ganito, ma'am, wag na tayo mag-usap pa tungkol sa marketing kasi bakit alam na natin yan lahat. Ang gagawin ninyong marketing, typical networking pa rin yan. Trinary ba yan? Monoline ba yan? Binary ba yan? MLM ba yan? Octopus ba yan? Lahat yan, alam na natin yan. At dyan kayo, gagawa ulit ng panibagong networking. Sinabihan ko talaga, tinuldukan ko talaga, magsasayang kayo ng panahon dyan. Andito na yung abundant marketing, oh. So, yun, doon ko talaga sila minulat. Sabi ko, magsasayang kayo ng panahon dyan. Tama magsasayang kayo ng panahon. Kaya, sige sir, nagganon sila sir. Sige sir, gano'n. Namin yan, i-adapt namin. Kaya nakikiramdam ako sa kanila. Kanina, di ba? Kung mabasa mo doon sa group chat. Opo, nakikita ko po kanina. Kung magtititigan lang tayo dito, walang mangyayari sa atin. Opo. Kailangan natin pumitos. So, sige sir, kayo na sir, pasensya na. Kasi baka kalimutan ko. Tuloy, kayo na po. Okay na po yun sa akin. Ang gusto ko lang, yun na yung kabuuan ng pinakapunto ko eh. One for all for one. At alam ko, si Sir Ernesto, na mas marami rin itong masasabi. Pero ang isa lang talagang kailangan nating maintindihan ngayon, na pag dito naging parte ka ng F3, para kang isang dahon na nakakabit doon sa isang puno, na lahat na sustansya ng puno, damay ka, huwag ka lang malalaglag. Kasi pag naputol ka na doon sa puno, tanggal ka na, ay naku po, kawawa kang bata. Yun yung mga lumipat, yun yung mga nang iwan. At ang nakakalungkot, sana, nakakabalik. Pwede naman talagang i-grafting uli yung nalaglag, tama o hindi? Na ika-grafting. Pwede. Pwede. O, ang gawin natin ngayon,
Pres, request lang ako. Baka tanungin ko muna si Sir bago ko sabihin. Sir Ernesto, baka may gusto kang sabihin para lalo na sa meeting natin mamaya na ano ba yung itatopic natin na alam natin tatlo na yun ang ikutin na mas malinaw. Kasi doon sa paulit-ulit namin pag-uusap ni Pres, madali na kami magbagsak eh. Yung po tinatawag na pag-follow up, maganda po. Baka may masabi ko po para po sa meeting mamaya at alam ko marami kang invite. Sir Ernesto. I'm audible ba? Opo. Tuloy po kayo. Okay, ganito lang. So, ang bottom line talaga nito, ang market natin dito, ang product natin is F3 token. Very good. Very good. Ang dami-dami pang, kasi ang daming nakapaloob dyan sa F3 Bazaar. Pero ang product natin is F3 token. Tama po. Paano natin may promote ang F3 token? So, kaya suggest ko na magkaroon tayo ng kung magkaroon tayo ng Zoom presentation, ang priority natin na i-present F3 token, F3 viral video, at yung F3 yung sa F3 Bazaar. Yan ang ang mamulat kasi education din mamulat ang tao kung ano yung beauty sa crypto. I-introduce natin si F3 token. Ano yung advantage ni F3 token compare sa ibang crypto? Tapos, paano magkakaroon ng value si F3 token? Dahil sa project na F3 viral video. Para magkaroon, token, ang dami ng mga So, ma-emphasize sa kanila na mayroong project si F3 token para tumas ang value. Ano ito? Yung tinatawag na F3 viral video. Tapos, bukod pa dyan, kasi ang tao, naghahanap din. Matagal, kasi ang tao, kailangan ng passive income. Kailangan ng tao naman, magantay, aantayin pa ba namin at tumaas yung value niyan bago kami chichita? Ay, paano kung ano? So, kailangan ng tao na so, ipasok din natin na meron ito. Kaya nga, naantay ko lagi yung kay Pres, na magkaroon ako ng preba na nagkaroon na ako ng income sa binary. Kasi pag makita nila may binary ito, bukod pa sa mayroon din itong binary. So kung binary kasi pwede naman kagad kasi na peer to peer So nakuha ko kasi ewan ko kung yun tama talaga yung pagkakaintindi ko. So kagaya niya, yung sinasabi na-realize ko ang bills ko sa electric is nasa 1,200 sa tubig. Kasi yung sinasabi nga kumbaga nakapokus sila sa bigas, ay kung ako kasi pwedeng kung yung 1 to parang bibili ko muna siya na kailangan talaga mga kapital. Kaya nga yung sinasabi ko stockists, kailangan mayroong bibili ng mga F3 para doon din bibili. Tawag ng stockists o holder na pag nangailangan doon ako bibili. Halimbawa ako meron akong kapital, 5,000. Yung 5,000 na yan, maglalaan ako doon ng para sa electric. Nakita ko electric. Kung 1 to, ibili ko muna kaya nga mag-multiple account ko. Halimbawa, yung sa anak ko, ito expenses ko for electric. Isa sa nakikita ko, yan, electric, na i-add lang doon sa market, doon sa dashboard ko. Kung ano, kasi parang tindahan, papaninda mo? So, parang online store. So, pwede lang hindi online store, pwedeng service, payment bills, o electric bill. So, ilalagay ko sa anak ko, ilagay ko yung pambayad ko sa tubig, electric, doon sa account ng anak ko, na in advance. O kung halimbawa, nagtaas na yung value, so ipapasa sa account ko yung tapos, nasa akin, saan ba ako bibili? Doon sa account ko. Pwede na, yung pinangbili ko, nasa akin doon cash, yun yung pambayad sa bill. Kaya nga nagtataka ako, yung sinasabi na ako ang sellers ng bigas, paano pag nasa Batangas? Paano pag nasa ibang lugar? Pwede ba? Pwede pala kasi bakit? Ipapasa niya lang sa akin yung token, tapos ipapasa ko sa kanya yung cash, para nag-cash in, cash out lang Pahala na siyang magbili ng bigas doon sa kanila. Hindi pala necessary na talagang dadaling yung bigas. Parang ipinalit mo lang yung F3 token. Ipapasa yung F3 token sa seller, doon sa bibilan, tapos ikaw naman, ipasa mo sa kanyang cash, siya na mismong bibili.
doon sa lugar kung saan. Tama ba yun, Pres? Opo, ginawa po namin yan ni Sir August nakaraan. Opo, ginawa na. Oh, yun yung sabi ko. Sabi ko, nagtataka ko, paano? Yun pala, not necessary pala Opo. not necessary pala na ikaw ay magpapadala ng bigas Opo, doon, opo. kundi pinasa sa iyo yung E3 token, parang pinasa yung E3 token sa dahil ikaw ay stockist, ibig sabihin, parang sa GCash, cash in, cash out. Pag cash in, ikaw ang tatanda. Pag cash out, ilalabas mo pero. So, dapat meron kang kapital. Kung ikaw talaga kaya dapat mga kapital nga, yun yung sabing stockist ka. Opo. So, sabi ko, nakita ko ganun, napapaisip ako. So, Ginawa na namin yan. Kaya sabi ko, nagbabayad man ako ng may electric bill ako. Kung halimbawa, ilagay ko kaya muna itong pambayad ko sa in 1 month. Kung hindi man tumubo, wala problema. Ibalik binta ko muna. Opo. Tapos siya kaya sabi ko, yun lang ay nakikinita ko naman na hindi siya bababa eh. Kasi tiningnan ko Wala na. Kaya hindi na po bababa yun. kaya nga eh, sabi ko kasi yung sabi ko nga eh, yung H-bar ko, yung Dodge ko, hindi ko siya mabinta-binta kasi yung 1.5 ko nasa 900 na lang siya, hindi ko mabinta. Kaya nga sabi ko pag mag 1.5 ito, tanggalin ko na. Kaya sabi ko, yun pa, baga hindi naman mawala. Parang, kung hindi man siya talaga, umabot yung due date at hindi man siya ganun tumaas, okay lang. Eh, paano kung tumaas nga? Yun ang ano eh. Yun ang... Pag once na-implement na natin ito, pangarap na lang natin, ganito na lang tayong simula na pangarap, 1,000 muna na consumer. Ay, grabe kasarap. Kaya nga sabi ko, kaya nga, nagko-consume sa loob. kaya nga, mahirap ang kaya nga, hindi mo makita yung excitement unless hindi ka pa talaga naka-experience. Kaya nga, yun ang gagawin ko. Tama Kaya po yun. nag-open ako naggawa ko lang ng isang email na parang gumawa ako ng isang account na doon ko ilalagay yung gastos ko sa tubig, electric, ilalagay ko muna, bilhan ko ng E3 token. Opo. Na pagdating ng 1 month, kung halimbawa man na hindi siya tumaas, nandoon pa rin. Ibabalik ko lang na parang, ay paano nga? So, ngayon, sure ako na pag ako tataas ng kunti. Kasi Opo. bibili. Paano kung marami, at least kaya nga encourage talaga na mag-buy. So, unti-unti ko na yung iba, yung sa Thailand, inaano ko na rin na mag-buy. Sabi ko nga, mag-ano siya mag-add pa sila ng mga account. Sir Ernesto, ganito yung nasa isip mo na ginawa namin dati. Halimbawa, ako ngayon yung seller. Ikaw, ang layo, andyan ka sa Manila. May bigas ako, Pinos. Pagkatapos, alam ko naman ngayon, doon sa lugar ninyo, may mga kapwa rin ako na mga nasa F3 Bazaar, di po ba? Kailangan nyo ng bigas. Ang mangyayari lang, magpapasa lang ako doon sa kung sino man yung may tindang bigas doon. At nagkataon, malapit sa inyo si Pres. Sasabihin ko lang, doon na lang po kayo kumuha ng bigas kay Pres, kay Sir Crypto Bazaar. Pagkatapos, bayaran nyo po sa akin, mag-uusap tayo, then ipapasa ko po sa kanya ngayon yung bigas. Ang ipapasa ko hindi bigas, yung F3. Pagkatapos, pag na-receive niya, magre-release siya. Pero siyempre, dahil kasama sa pagod yung yung seller, bibigyan din natin niya siya ng token of meron certain percentage ron. Opo. Ganito nga ang Opo. Kaya nga laging ganito Opo. Mayroong advantage. Bakit ang mga company, bakit sila nag-o-offer ng stockist? Kasi may advantage. Pag ikaw babal, may percentage. So, ibig sabihin, kung ako naman, sa akin na yun. Halimbawa, kasi member ko naman yung aking bibintahan ng stock. Halimbawa, parang cash out nga may 20 pesos. Halimbawa, magpa-cash out ka, may bayad na 20 pesos. Depende, 20 pesos kada 1,000. O sa iba, 15. Pag ikaw ang magpa-cash in, cash out, may bayad na 15 pesos per 1,000. Ngayon, kada transaksyon, halimbawa, bibili sila uli ng token sa akin. So,
kasi halimbawa, kung worth ng 1,000, ang ilalagay ko lang, at least alam nila, sa halip na 1,000, ang ilalagay ko doon is 900, 980. Bawas ako ng 20. Yun ang tubo ko. Tama po. O, tapos, kung sila naman ang magbabay ng so laging 1,020 naman para sa, kumbaga, gaste. So, yun ang kumikita. So, hindi naman po, yan ang tanong ko, hindi ka pwedeng mangapital na wala kang kita. Bakit ko gagawin yun? Bakit ako lalabas ng... Exactly. Bakit ako mangangapital? Hindi naman ako kikita. Kaya halimbawa, kung kaya ko lang ng 5,000, halimbawa, pres, pabili ako ng 10,000. Kumbaga, yung 10,000 na worth ng F3 token, so pakitain, kailangan, nag-hold lang ako, puro post ng so, kung kada transaction may 20 pesos ako, kung yung Gcash cash in cash out niya, tinatalo-talo na nila, kumikita sila kung marami ng grupo mo, si-circulate na yung parang doon ka kikita sa crypto. So, yun na nakukuha ko. Kaya, pag mag-present tayo, laging kasama yan. Kaya nga, na-busy lang kasi ako Kaya gusto kong i-present natin mamaya, na ang i-present talaga natin, token. Kumbaga, sabi nga ano ba yan, pag nag-ano sa company, mayroon tinatawag, anong tawag nyo sa product, brand, hindi brand, ang ibig sabihin? Anong tawag nito? Flagship. Flagship. Ano bang flagship ng company mo? So, ang flagship natin, ang pinaka-main product natin, F3 token, huwag na tayong paligoy-ligoy. Tama. Kasi hindi kikita yan. Ano bang binibinta mo? F3 token. So ngayon, bakit ka bibili ng F3 token? Kasi maganda mag-invest sa crypto. Doon natin ipapaintindi ano yung lamang ni F3 token. Doon natin bagyan ng ano yung lamang ni F3 token sa PP, sa kung ano pang sabihin nila, wala pa yan, hindi pa yan nakasabi nito. Ang sinasabi nila na hindi pa naka-nameless sa yan, ganon. Paborito nila yung market cap coin market cap. Sasabihin nila, anuhin mo kung nasa market cap kung hindi naman tataas. Ano naman kahit nasa market cap na yan, kung hindi naman tataas, wala rin yan. Tama. Dito, meron tayong, dito, meron tayong project na patataasin. Ito, viral video, yung bigasam, o yung sinasabi ay maintindihan na, nila. Tama po. So yun ang natin ng presentation. May pakita. Halimbawa, pwede natin may advantage, bakit sa F3 token. Pwede ko ang sabihin, ako nga nag-hold ng mga ganitong bakit? Kasi gusto ko na bakit, ang tao kasi mahilig sa imported mga produkto imported. Bakit tangkilikin natin yung ibang mga produkto, ibang mga kung mayroon namang local na gumawa ng F3 token na siyang paputukin natin. Di nakatulong pa tayo sa Exactly. Meron na rin itong crypto wallet. Meron na rin ang lawak ng market. Buong mundo dito magsisimula sa Pilipinas. Ang sarap. Hindi pa din. Kaya nga, at saka bakit kailangan ma-open sa kanila na bakit maganda ang online business? Kasi global yung market. Tama kahit po. saan. Kasi, pwede namang pwedeng USDT, pwedeng kasi yan ang advantage pag kung nasa ibang bansa yan, wala silang peso, wala pang pwede namang convert yan sa USDT. Tama po. So, yun lang inaantay ko, Pres, na talagang para mapakita rin natin yung ma-amaze siya. Kumbaga sa minsan kasi pinagmamalat sila ng mga company, mayroong 8 ways turn sila, mayroong 10 ways turn, So, makita rin maipakita natin paano kakikita sa pagtaas ng value, paano ito tataas ang value sa pamamagitan ng project na nito. Tapos bukod saan, mayroon itong marketing, mayroon din itong decentralized binary na paulit-ulit. Na saan ka nakakita ng binary na yung isang tao ay paulit-ulit mong kitaan sa binary? Yun, sarap Bukod pa sa sinasabing redundant binary. Pag pinarisan mo na yan sa iba, wala na. Dito, pwede mo pang pagkitaan ulit, pag tumas ulit yung value. Tama ba yun? Ganun nga po. Kaya makita nila, hindi kasi normal lang sa tao. Kaya nga sabi ko, bakit ako
bakit na? Ako, inalok ako ni ano dito, hindi ko pa nakita, kaya nag-observe lang ako doon, parang bahala kayo bahala kayo mag-usap-usap dyan sa mga viral video na yan. Ay, na-observehan ko sabi ko, ang nakita ko, wala kasing lugi. Kung naglabas ka ng $50, $100, andun lang sa wallet. Samantalang kung mag-buy ako ng rank na pioneer o mentor, binay ko lang yung rank, wala na yung OPBNB ko kasi pinang-upgrade ko. Kung paano ka kikita kahit ikaw ay mentor, kahit ikaw ay champion, wala kang tao, hindi ka kikita, hindi ka gumagalaw, hindi ka kikita kasi bakit? Sino mag-rank up doon? Maghihintay ka pa. O mag-aantay ka dito. Ay dito, sakaling na-busy ka, halimbawa, nag-buy ka ng $100 na Ether token, hindi mo nagawa, hindi mo parang nag-hold ka lang, hindi mo na, o baka mamaya nagulat ka na lang na yung 100 mo, naging $150 lang, wala kang ginawa. Tama. Kaya wala nang talaga rito eh. Hindi kasi pare-pares ang tao. Ganun din sa ibang network, mayroon talagang gagalaw, mayroon hindi ka. Tayo builder, so yun lang. Sa kanila, yun tinatag nag-hold. O at least wala silang lugi. One for all for one. Yun ang nakita ko. So, yun siguro ang natin. Yun siguro yung natin, i-market natin ang F3 token at yung F3 viral video. Tapos yung sinasabi, ano ba tawag nun? Mania? Ano yun? Salesman niya. Mania means salesman niya po. Salesman niya. Ibig sabihin ng mania kasi, sir, sa Tagalog, nakaka-addict. Salesman niya. Okay. Okay, so yun ang promote natin. Salesman niya. Na, yan. At least mayroong, kahit yung na lang magkaroon ng interest kasi hindi lahat networker. Pero ang iba talaga, gusto lang pala makatipid. Very good. Ay kahit namamalitin na nga kahit mga mayaman pa, magkano yun ng 120? Pwede ba 100 na lang? O sino bang ayaw makadiscount? Tama. Yan yung pinag-usapan namin ni Pres na lagi yung pinakikita yung market, yung pinakikita yung mga tao sa networking sa 100%. 3% lang dyan yung mga networker, tamad pa yung dalawa. Ganun yan eh. Tapos yung natitirang percentage doon At saka dito, dito nga, hindi rin pagalingan, palakihan ng kapital. Malaki talaga kapital. Number 1 po yan. Kasi ang iba, kahit magaling ka, yun ang dito. Pero sir Ernesto, ang pinakatotoo talaga dito, first mover talaga. Bakit? Yung mga hamito, nakapital lang sila mga 3,000, 5,000, nakakuha na sila 300 million. Kasi nauna sila nakikita. Swerte sila eh, swerte. Pero magkano? Ilan nasa 5,000 nila, nakakuha sila ng 300 million. Grabe. Wow, grabe. Sarap, no? Masarap. Ayan nga yung sinasabi. No, first mover talaga dito. Kaya nga imag sabihin, hindi man sila bumili. Yun ang advantage na unang naniwala. Pero ang maganda nun, Sir Ernesto, we're not too late. Andun pa tayo sa napakaganda. Milyonan pa ang kuha eh. Kaya nga. Kaya nga yun ang lagi kong sinasabi ko. Baka siguro, yung sa Thailand nga, sabi ko mag-add uli yun pag nag-salary. Sabi ko yun ang At saka sabi ko, ako, talagang, pag hindi, mahirap kasi mag-promote pag hindi naman maintindihan. Kaya napaka-importante yung training natin. Tama. Kasi hindi mo sila ma-post kasi hindi pa na isang beses, minsan paulit-ulit nga, hindi makuha pang ako nga, minsan, tumatawag pa kay Pres, paano ka ulit? Nakalimutan ka ulit. Alam mo, Pres, kanina, mag-add nga sana ako kanina, yung parang mag-screenshot ako ba ng, yung parang utility bills ng electric at saka ginagawa ko kanina, yung bago kayo tumawag, sabi ko, hindi ko ma-upload, paano kaya uli? Kita mo naalala nyo rin. Hindi pa nga kaya nga mamaya ulit, sabi ko, iniisip ko, paano kaya ulit napunta ako sa hindi ko sige, kaya okay lang ba? Ito po yung halaga nung may record tayo katulad ng pag-uusap natin ngayon, naka-record. Hindi masasayang. Punta kayo ng product, punta po kayo sa ad product, tapos download kayo ng bills na picture.
Kaya nga ito, is payment. Sige po. Ngayon po natin F3 market, di ba muna? Hindi. Pwede kayo Ah, mag-share screen. Add product po kayo diretso. Add product. Mag-share Ay, hindi ko screen po kayo. nakita. Ang dali. Pwede po kayo Sabi mag-share ko, screen. kasi pag makita ko itong ano sa kamam, kailangan lang talaga may pro. Pag na, paano? Mag-upload po kayo ng magdadagdag po kayo ng product or mga services, diretso po kayo sa add product. Yan, pwede po kayong mag-share screen. Makikita natin yan. Doon nga tayo papasok, Pres, na yun yung pinaka-concern ko. Dapat nandun lagi tayo. Doon sa premise, maigsi lang yung premise bago magsimula yung Zoom. Paano tumatakbo ang blockchain. Kaya nga, ang talagang product natin dito, F3 yung ipopromote natin. Then doon napapasok si F3 viral video. Paano natin pakikinabangan ng mabilis yung token. Doon napapasok yung lagi nating gawin na nating laging appetizer. While waiting for the future, enjoy the present. Yan, laging gano'n. Enjoy. Ano yung present? Ito yung viral video, ito yung bigas, ito yung gano'n. Para maintindihan nila. Then, ipakita natin paano tumatakbo yung blockchain. Yun ang dapat talagang makita nila na in computation, mathematically correct. Halimbawa, bakit ba natin ginamit yung blockchain? Kasi, halimbawa, bumili ako ngayon ng 1,000. Pagbili ko sa 1,000, ito yung makukuha kong F3 token. Kasi may calculator tayo eh. Halimbawa, 2.7. Tiningnan mo, bibili ako 1,000, 2.7. Pero actually, pag bumili ka, hindi naman 2.7 marireceive mo. Ang ibibigay niya, yung pinaka-latest na computation ayon dun sa logic nung blockchain. Opo, yan. Market rights. Kaya yung 2.7 mo, ang makukuha mo lang, ipapasa lang sa'yo, mga 2.6. At kayo yung laging nakakakita niyan. Doon natin ngayon ipapakita paano laruin yung pagpasok ng pera sa blockchain in our own game. Kaya pag nakita nila yun, wow, ganun lang pala gumagalaw yung blockchain. Pinahirapan ko pa utak ko. Pag bumili, lumaki. Ngayon, nung makuha mo yung token dahil doon sa market rights ng bawat isa, hindi na ganun na 2.7. Pero yung tiningnan mo naman sa calculator mo ngayon sa latest, ganun pa rin yung pera mo, hindi na bawasan. Ngayon, may bumili na naman. Nung bumili, dahil ikaw yung nauna, yung 1,000 na nabili mo, yun na na-receive mo ngayon, may bumiling isa, nadagdagan yung 1,000 mo. May bumiling pangalawa. Yun ang sinasabing nila, first mover. Kaya pag naintindihan nila yun, tanong, bakit natin ngayon, paano ngayon natin i-implement na ma-motivate lahat na bumili? Sa pamamagitan ng F3 viral video, trabahuhin na natin yung kita natin doon sa future na alam nating magiging milyon. Ngayon pa lang, titasin na natin yung mga milyon doon. Kaya yun yung, grabe talaga yung marinig kong unang beses yun. Sa tagal ko na nag-networking, walang nag-motivate sa akin na while waiting for your good future, enjoy the present. Ang lupit nun. Wala pa akong narinig nun. Kaya doon, na ako nabaliw na talaga ako doon. Yun ay ipakita lang natin, Pres. Yun lang ipakita. Hindi lang yung salita, sir. Talagang inactual talaga. Actual talaga. Kasi ang nangyari, biroy mo, bumili ako. Nakita ko sa calculator, 2.7 ngayon. Bumili ako. Pagdating naman sa akin na ngayon, hindi 2.7. Sabihin natin, 2.65. Pero ang nakapagtataka, ang value, 1,000 pa rin. O ngayon, yung 1,000 ko ngayon, may bigyan lang sumunod, 1,000 din. Yung 1,000 ko nadagdagan, naging 1,010, naging 1,020. Ang lupit pala nito. Pero yung yung F3 ko, hindi na babawasan, hindi na dadagdagan, pero lumalaki yung fiat money. That is yun ang dapat nating ipakita sa bawat presentation. How the blockchain works. Kaya parehas kami ng pananaw. Tayong tatlo, parehas ang pananaw. Ang talagang natin dito, product, crypto. Ang gagawin lang natin, paano siya maani ng mas mabilis. May paraan naman Kaya, salamat sa pagkakataon na to. Ngayon, kung meron pang sasabihin si Sir Ernesto, pwede siyang mag-share screen para dun sa may niya maisingit. Pero ngayon, gusto ko kasing,
tong naka-record to, ipakita natin ngayon yung nangyayari doon sa blockchain. Sayang nga. Yung sir kasi ganito sir ang version ko diyan ganito kasi. Apo. Ang pinakapangarap ko talaga diyan ganito. Ang nakikita ko talaga, nabivisualize ko talaga. We are the people na naninirahan sa iba't ibang bansa sa panig ng mundo, pero may isa tayong goal, may common goal tayo. Ang common goal natin na mamuhay ang bawat isa ng libre. Yun talaga ang pinakagusto ko, yung tipong Wow. hindi mo na kailangan i-pressure na papasok ka sa trabaho kasi wala kang kakainin. Kailangan mong alam mo yun doon tayo pinapaikot nitong mundo na to kapag hindi ka lalo na pag once na mahina ang backer mo dito sa Pilipinas. Ay nako po. Yan Yan yung system Sistema. Parang katakutin ka ng society pag hindi ka bilong sa amin, wala kang kakainin. Pag hindi ka bilong sa amin, wala kang asa. Alam mo yung mga ganun, set up talaga. Opo. Bibiktimihin ko talaga. So yun yung aking pangarap na isa tayong community sa buong mundo ng mga malalaya na walang pwedeng mag-pressure sa atin dahil mayroon tayong tinatawag na F3 nation. Within the Philippines, ang country natin, Philippines, pero may iisa tayong currency at yung currency na yun nasa loob ng F3 nation at yun ang ating ginagalawan na yung F3 currency sa loob ng F3 nation connected siya sa lahat ng fiat money globally na ang bawat isang mamamayan sa loob, ang bawat isang member ng community sa loob ng F3 nation ay mahalaga. Bakit? Nag-aambag siya sa pagtaas ng token. Pag once na naunawaan yun, hindi lang maunawaan, maisabuhay. Bakit maisabuhay? Bababa ang presyo ng bigas. Kita ng dalawang mata na nakadilat na ang bigas kaya mong pababain from 10% down up to 50% or even 70%. Walang makakagawa niyan. Walang ibang makakagawa niyan kundi blockchain technology lang. Yun ang kailangan nating maunawaan. Mayroong pag-asa na hindi tayo kukontrolin nitong, alam mo to, yung setup ng society. Yun yung kailangan natin maranasan. Yun yung aking talagang pangarap. At ito na ngayon, tinatrabaho natin. Unti-unti. Malalasap natin yun. Mararanasan natin yun. So kung sabihin na natin 50%, sir, kung ang 1 kilo ngayon ng bigas, dito sa amin, 60 pesos, 50%, hindi, 30 pesos ang kilo. Malaking tulong na. Diba? Ganon yung aking pangarap dito. At ating pangarap lahat. Pres, pakisabi Hindi nga lang kay Sir Ernesto, magkano inabot ang pinakamaliit na palitan na nagawa niyo sa Palawan? Sa maliit na grupo niyo doon. Saan po? Pakisabi kay Sir Ernesto, gaano ang itinaas ng value ng F3 na sa 1,000, Ay, magkano lang? 570. Yan yung ikwento niyo po. 570,000. Ang 1,000 mo, umabot kami sa 570,000. Yun yung pinaka-highest price ng F3. Ngayon, bumalik sa 2.7, 2.8. Nakaraan, umabot tayo 4 million, di ba? Umabot pa nga ng 4.6 eh. Oo. Oh, yung Ngayon, 4.7. 2.7. Oh, 2.7. Eh, doon na lang sa 4.6. Nandahil yun sir sa bigas. Nandahil yun sa bigas. Apo. Kaya ngayon, ibabalik natin yung bigas kasi naandyan na yung may mga malalaking hold na andito na sa atin, bumalik na. Malakas na yung confident ko ngayon, mataas na yung confident ko na maibabalik natin yung presyo ng bigas na talagang nakikinabang, nag-i-enjoy talaga ang community dahil piruin mo 25 kilos na bigas, 25 pesos na rin nila naman nabibili. 25 pesos, magkano na lang yung 1 kilo, piso. Pres, ang maganda Diba? niyan, Pres, abang ginagawa nyong hinahataw yung bigas dyan, kami naman nakapokus dun sa F3 Viral, tsaka merong konti sa bigas. Correct! Damay kami At dyan, saka damay kami ni Sir Ernesto dyan, kasi pag nag-500 dyan, o halimbawa, ang hawak ko ngayon, 42 million. Sabihin na lang natin 40 para madaling kwentahin. 40, 2.7 ngayon.
Tapos biglang nag 500,000 katulad ng nagawa na ninyo. Ibig sabihin, nag-drop siya ng 1/5. Ibig sabihin, tumaas siya. Nag-times 5 siya. Bakit? Kasi from 2.7 naging 500,000, yung 500,000 is 1/5, kaya 5 times. Tama? Oo, kung may 10,000 ka, di 50,000. Tama. Ganun kaganda. Kaya kung ang value ng ano ko ngayon, kino-compute ko, kung ang tinitingnan ko ngayon, no, lagi akong inspired paggising. Kasi baka biglang may bumili. Tinitingnan ko yung 42 million ko, kung siya ay nasa 222 na, pataas. Baka magulat ako, wow, 300 na, 42 million lang naman yung hawak ko. Ganun ako ngayon mag-isip, kaya kada gising ko, may dahilan ako para gumiting. Bakit? Ang trabaho ng isa, pakinabang ng lahat. Ang pakinabang ng lahat, trabaho rin ng isa. Kaya, Ngayon, sir, kung ganito mangyayari, pag once na empower natin yung bigas, bentahan ng bigas buong Pilipinas, ay nako, yayaknig ang mundo sa kwan. Hindi lang Pilipinas, pag na-deliver natin na maayos itong bigas, hindi lang Pilipinas ang Pres, magiging... may si Sir Ernesto. Paano daw mag-share screen sa Zoom? Pakinggan niyo po ako. Igagawin ko po kayong sa host. Hello, no? Gagawin ko muna po kayong host para Hindi. Ganito. May may gagawin, mamalingki muna ako. Opo. So, inaral ko naman yan, nakita ko na kanina add to cart lang pa, add product lang pa. So, mag-out muna ako kasi mamalingki ako. Sige po. Sige. Pero bago Tuloy kayo na lang. yung meeting natin mamaya, itatopic natin? Yung viral video muna. Apa, viral video muna Sige po, tayo. yan po. Sa viral video muna po tayo mag-focus. Apa. Sige po, Sir Ernesto, ingat po, ingat. Sige. Ingat po. Ganon, Pres. Bali, sana, yun, tayong dalawa na lang. Lagi namang ganon, laging tayong dalawa na iiwan. Ngayon, andyan ka pa ba, Pres? Baka ikaw pa umalis na rin. Pres, pag meron ka dyan na ibibili, halimbawa may ibibili ka, mas maganda sana kung medyo mataas, mga 5,000 pataas para makita yung yung significant, yung malaking impact. Kasi ipapakita natin talaga na, halimbawa, bakit tayo laging F3, bakit blockchain? Kasi dito, may sistema na makikinabang yung buong community. Halimbawa, may 5,000, bibili ngayon. Ipapakita natin doon sa calculator, ito yung presyo ngayon. Di bibili tayong 5,000, yun ang sinasabing presyo. Ngayon, nang bumili ka, ano yung natanggap mo? At ang nangyari niyan, kayo po makakapagkwento niya kasi kayo laging bumibili. Paano po ba talaga yung pinaka-logic niya, yung system niya? Halimbawa, bumili ng 5,000. Ang kanyang nakalagay doon, eksaktong to 3 million. 5,000, 3 million ang palitan. Pero, pag bumalik po sa inyo ngayon yung 5,000, kung 3 million man yung palitan nun, sa every 1,000, magkano yung nare-receive nyo? Eksakto ba siya na 15 million kung 5,000? Hello, sir. Pakikwento po sa akin. Yan po yung kailangan ko ma-reiterate eh. Very ko dyan, adrenaline rush. Pakiulit na, sir. Pakiulit na po. Ganito. Patutunayan natin na kaya tayo sumasakay sa blockchain kasi meron siyang sistema na mapapakinabangan nating lahat. Yung tinatawag na equal distribution of wealth. Halimbawa, 5,000, pupunta tayong calculator. Di itatype natin ngayon doon sa calculator, ay magkano ba ngayon ng F3? Bibili ako, 1,000. Para madaling compute, nagkataon, 3 million. Ang presyo. Di ibig sabihin, wow, 3 million pala yung ko. Makukuha sa 1,000. Bibili ako ng 5,000. Ngayon, based on sa calculator, naririnig niyo po ba ako? Based on sa calculator na 1,000, meron ka 3 million. Naririnig. May nakuha kang 3 million. Bibili ako ngayon ng 5,000. Expecting na ang makukuha ko 3 times 5. 3 million times 5, tama? Kasi yun yung nasa calculator eh. Kaya nga natawa ko doon sa kausap ko eh. Nagmamarunong biruin mo, i-divide mo yung total supply. Ubus daw. Sabi ko, hindi ganyan yan. Pa yan eh. Kaya sabi ko sa kanya, ngayon, punta tayo uli. May 5,000 ako. 1,000 nakita ko ngayon. 3 million.
Ngayon, pag ako bumili ngayon, magkano ang makukuha ko sa 5,000 ko based sa binigay ng calculator na 3,000 base naman sa experience nyo? Okay, ganito yan, sir. Tandaan natin ang ating ang ating pag-acquire ng token, dalawang nature. First, meron tayong tinatawag na peer-to-peer. Apa. Pangalawa, second, itong tinatawag nating buying inside the blockchain. Ngayon, kung ang nagbenta sa'yo, kausapin mo muna. Saan mo ba yan bibilhin? Blockchain or peer-to-peer? Pag sinabi niyang peer-to-peer, yung exact amount na aasahan mo, kung 3,000 times 5 million, that's 15 million. Hello? Opo, Pres, tumahimik ako para malinaw Yan. yung audio. Nag-mute ako. Ayun nyo lang po. Pag yan siya, pag peer-to-peer, hindi maapektuhan ang presyo niyan. So meaning, ang expected mo na marireceive is 15 million. Kasi 3,000. 1,000, 3 million per 1,000, di ba? Opo. Since bumili ka ng 5,000, so matatanggap mo 15 million kapag peer-to-peer ang inyong usapan ng pagbilihan. Pero kapag once na dinaan niya yan doon sa blockchain, ay mag-iiba yung presyo. Yun lang gusto kong makita at ipakita sa kausap ko. Bakit Yun. tayo blockchain? Yon. Ngayon, pagdating sa blockchain, hindi na natin abot ang computation niyan. Hindi po, based on experience. Kasi magbabago-bago Kasi yan sir, sa ganito yan fluctuation. Oo, hindi ko kabisado yung computation diyan sa blockchain kasi the more na, halimbawa bibili ka ng 1,000, iba ang computation niyan. Kasi percentage yan per unit. Tapos ang per unit ibang percentage ang iaangat niya. Halimbawa, bumili ka 1,000, konti lang ang iaangat niya, percentage. Bumili ka ng 5,000, iba rin percentage na, yun yung hindi ko kabisado. Kaya, pero bago nagde-decide ako, kung ano yung lalabas doon sa market price niya. Opo, kung ano talaga yung resulta. Pero ang mahalaga, ang mahalaga rito, ma-deliver natin na talagang pag bumili ka, ang makukuha mong ayon doon sa Opo, sir, kasi ganito sir ang mangyayari. Halimbawa, may bumili sa'yo 5,000, katulad yan 5,000. Ang binili niya naman sir is fiat money, di ba? Tama. Fiat money. So dapat yung fiat money niya pag dineliver mo sa kanya yung F3, kung bumili siya ng 5,000, dapat pagdating ng F3 doon sa kanya, kung inaasahan niya 15 million, ang na-deliver mo 12 million, pag type niya ng 12 million, which is 5,000 pa rin yung value, 5,000 pa rin yung value, bakit? Yun yung binili niya Ngayon, kung bibigyan mo yun ng 15 million, ikaw malulugi. Tama. Kasi bakit? Kakabili niya lang, kumita kagad siya. Opo, tama. Yun. Kasi kung 15 million ibibigay niya, hindi na yun 5,000, baka 6,000, 6,500 na yun. Napakaswerte niya naman. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. Kabibili niya lang, kumita niya kagad siya. Bumili ako, expected ako doon na yun. Yun lang naman yung suggested. Ikaw ang malulugi doon. Ikaw magtatapal doon. Ganito, Pres. Ganito. Ang calculator, yun lang yung tinatawag suggested na makukuha mong unit. Yun yung tinatawag na suggested niya lang. Nagbabago-bago ngayon. Pag ginawa mong 2,000, nagbabago na naman Hindi mo siya talaga... Depende sa galaw ng market. Opo, kasi depende. Ang calculator natin, nagbabase yan doon sa price ng market. Tama. Malikot siya. Oo. Pero katulad ngayon, hindi nagbabago. Hindi nagbabago ng ilaraw kasi walang buyer. Wala pang paggalaw sa blockchain. Ang punto lang, Pres, ganito, maipakita na bakit tayo gumagamit ng blockchain. Kasi nga, pag bumili tayo, tumataas yung value. At habang ang pinaka-essence talaga yan, sir, ang pinaka-essence talaga ng blockchain, magkaroon tayo ng kalayaan lahat. Opo, yun That's na why po. ang blockchain, tinatawag yan siya ngayon na decentralized. Ibig sabihin, ang decentralized sa layman's term, walang may nagko-control sa asset mo. Tama. Ang nagmamando sa asset na hawak mo, hindi gobyerno, bagkus yung buong community na kung saan ka belong. Kung ang community ngayon it's composed of
thousand of people, bawat isa dyan ang nag-aakda ng presyo ng inyong asset. Pwede yan siyang bumaba, depende doon sa activity ng isang miyembro ng community. Pwede rin yan siyang tumaas, depende doon sa community na activity na ginawa. So, yun yung sinasabi na decentralized. Decentralized means walang may nagko-control na isang entity. Yun Kaya, yung napakaganda. Napakaganda po talaga. Yun ang gusto Ang nating technology ipakita. ng blockchain. Yun ang Yes. napakita. Ngayon, sana po, kahit recorded, meron tayo, o kaya mas maganda kung actual dun sa mga presentation. Siguraduhin muna natin yung expectation natin, yun yung reality. Kasi mahirap makuryente pagdating dun, iba naman pala. Ang mangyayari, halimbawa, meron po kayong ngayon, kahit ako, pwede kong gawin yun pag nagkaroon ako ng pera sa GCash, bibili ako. Ngayon, ang gagawin ko, yung binili ko ngayon, expected dun sa calculator, magkano may receive, yung ibabato naman sa akin ngayon nung marireceive ko ng blockchain. Ngayon, yung na-receive ko ngayon, ilalagay ko sa wallet na walang laman. Kaya, pag nailagay doon sa wallet na walang laman, yun talaga yung laman niya, tama? Kung binili ko 5,000, dapat kung maipakita na 5,000 yun, binili ko, 5,000 talaga yung natanggap ko. Bakit? Or kahit hindi 5,000 eksakto, at least malapit. Malapit doon sa 5,000. Para makita na, wow, ang ganda pala nito. Bumili ako, nagkaroon ako ng parte na magkaroon ngayon ng financial freedom, ng decentralization, ma-enjoy ko. Ang maganda nito, may hawak na ako. At yung hawak ko, yung value yun sa panahon na to, once na may bumili, tataas uli yung value yun kahit wala akong ginagawa. For the meantime, wala kang ginagawa. Pero, pag nagawa mo na, pag napakita natin na gano'n ang nangyayari, tumataas yung value, pakinabang ng lahat, paano kung hindi lang isa bumili? Marami. At yung maraming yon puro bago. Kasi pinapadami natin ngayon yung holder . Gaano karami yung holder? Nagsisimula pa lang tayo. Milyon ang holder. Pilipinas pa lang, milyon na. Paano pa ibang bansa? Kaya, mapapabilis natin yung dating naging journey ng Bitcoin na it took him 2009, 2025 ngayon, it took him 16 years para abutin yung 6 million. It take him 15 years para mas maganda na. Nung nakaraang kasi totoo, 6 million mahigit December. 6 million. Di 2024, 15 years bago inabot yung 6 million. Dito pala, yung ginawang journey ng Bitcoin na 16 years, pwede natin gawin within 3 years lang, baka mas lesser pa. Once na na-internalize ng marami. Bakit? Magiging massive yung pagbili. Magiging massive. Kaya ang mangyayari, pag yan naintindihan ng marami, unahan sa pagbili yan. At bigas lang, sir, yun sa nga bigas po. lang. Yun nga po. Matindi nga At tinaintindi ko rin kay Sir Ernesto na medyo na siya sa bigas. Gusto niya pumoko sa F3. Hindi. Pag yung mga yan, nagbentahan ng bigas doon, kahit tayo, kahit 20% effort lang natin sa bigas, sila 100% o 80%. Damay tayo sa ginagawa nila. Taas ng taas F3 natin. Samantalang sila nababaliw sa bigas, tayo naman nababaliw sa F3. Di mas maganda, may baliw sa viral video, may baliw sa bigas, may baliw sa Soyuz. Kasi sir, kakaiba talaga kasi kakausap lang ako ng tao. Hatinan mo. Bakit sumabog ang F3 dito nung October, November? Kumausap lang ako ng tao na ang bigas na isang 25 kilos. Dito kasi sa probinsya, yan yung pinaka-pangunahing problema pambili ng bigas. Apo. Yung kanilang pinaghihirapan na pang-araw-araw, yung pang-labor nila, diretso yan sa bigas, bahala ulang-ulang basta masikura bigas sa isang pamilya. Apo. Ngayon, yung bigas dito, nasa mga local rice lang, nasa 1.3. Apo. Lalapitan ko yan. Gusto mong magkaroon ng bigas, magantay ka lang, basta magantay ka lang. Pero sigurado ko talaga, may aantayin ka talaga. Antay ka lang. Ang bigas, pwede mong bilhin from 1.3, pwede mo mabili ng 1.1. Totoo? Ang laking bagay nun. 200. Subukan mo. Ang nangyari ngayon, ganito. Ang dami ngayon.
nakabili ng 1-1. Totoo, nagbalita. Nagbalita. Ang iba hindi lang 1-1. Umabot ng 600, umabot ng 500, umabot ng 300. Ang ganda. Nagkaragulo na. Oo, biruin mo ang pumoto lang noon, ang nangyari lang doon, may talagang kontrabida sa grupo na nakabili ng malaking value, kumita talaga ng mga nasa 100,000 plus. Apo. Kasi nagdump na eh. Nung kumita, nung lumaki na, nagdump na nagdump, apektado ako ngayon. Kasi bakit? Yung mga huling nabentahan ng token, hanggang ngayon sabi ko, relax lang. I-hold nyo lang yan. Biruin mo yung iba. Hindi na isang sako ang gustong bilhin. Biruin mo, tag 10 sacks na, 30 sacks, 25 sacks na. Biruin mo. Aabangan nila ha. Aabangan nila ang presyo ng isang sako, aabangan na lang sa 700. 30 sacks times 700. O, 21,000 lang ang bibili nilang token. Mhm. Ang problema doon, hindi na makabaabot yung presyo ng bigas sa 700 kasi ang dami-daming nagdadump. Tama. Oh, yun. Kaya huminto. Sabi ko, itigil na muna natin yung bigas kasi sasakit yung ulo ko sa kakapaliwanag doon sa mga umaasa na mag-aantay. Kasi kung walang dumpers, talagang magsasaya talaga ang mundo. Sobra. O ngayon, mayroon na akong mga rules na ginawa, pinadagdag sa developer na hindi na ganoon ang mangyayari, hindi na nila maaabuso, wala nang wholesaler, hindi na sila makakabili ng ganoon kalalaki. Mhm. Ng Dahil na 20 maganda sacks, na 10 sacks. Nilagyan ko na nilagyan ko na ng ruling na hindi sila makabasta-basta bili ng maramihan. Mhm. Not unless ma-met nila yung requirement ng app. Yes. So ngayon na makakuha na yan sila, mariregulate na yan sila. Opo, very good. Nagkaroon ng hoarding eh. Yung hoarding, malaking factor yan dun sa computation eh. Ngayon mamaya sabi ng developer kung hindi niya matapos ngayong araw, sigurado bukas matatapos. Ngayon pag natapos yan, yung regulation na yan, hahataw ako dito ngayon sa orientation na naman. Babalikan ko na naman yung mga barangay na may nakinabang sa bigas. Magta-target na. Kasi ang bigasan dito ngayon, nasa kwan na eh, 1,1 kasi anihan, 1,1, 1,000. So, magsisimula ako ng 800 pesos per 25 sacks, per 25 kilos. Bali, ang magiging projected nyo dyan, Pres, ganito. Sige, gusto mo ba ng murang bigas? Ang current market price na mabibili, halimbawa, 1,000 para mabili sa kwenta. O gusto mo ba yung bigas mo, mabili mo, maghihintay ka lang. Pwede bang magkaroon tayo dyan? Total, magtatrabaho naman tayo ng sabay-sabay. Conservative ba yung 2 buwan na sabihin ko na 800 pesos? Masyadong matagal na yun. Matagal na yun. O di, kung matagal, mas masaya sa akin yun. Kasi kung mangyayari na isang buwan... Sabihin mo na lang 30 days, within 30 days. Within Tapos 30 days. kausapin mo mga 5 Sir, huwag kang magkausap ng marami. Ang kausapin mo lang 5 para hindi magulo sa'yo. Yung 5, ang i-entertain mo lang, yung 5 lang nakausap mo. Kasi pag naramdaman, natuklasan ng 5 yan, yung 5 na yan, hindi yan nila mapigilan na magkwento. Ngayon sila kakausap din ng 3, 2, sila na ngayon mag-asikaso kasi hindi mo na yun kaya. Halimbawa, yung 5 kakausap ng 2, yung 2 kakausap sa'yo lahat, ipapasa, masakit sa ulo yun. Kailangan pasa-pasa ng task para hindi ka tambakan ng maraming tao. Baga, yung kwan ba, yung pagpapaliwanag, yung kasi kung halimbawa, daan na yan, 300 na yan, hindi mo kayang i-cater yan. Tama. Kailangan, yung 5 lang, ito lang 5. Yung ikaw na 5, kung halimbawa, gusto mo yung kamag-anak mo makinabang, ikaw mag-explain. Para hindi tatambak sa akin lahat. Hindi magta-traffic sa akin. Kayo lang kung kailangan nyo na bigas, kayo lang dideliveran ko. Ngayon, kung kaya nyo na i-manage yung 5, that's the time na magdagdag kayo another 5. Pwede nyo na yung iwanan yung 5. Bakit? Marunong na. Marunong na yun. Marunong na. Kaya na nila mag-explain. Para systematic yung pag-deliver natin sa market. Tanong. Hindi. Tanong, sir. Okay na sa akin yan.
Ngayon, kakausap ako ng 5. Granting 5 yung Apo. kinausap ko. Eh, hindi ko alam. Sigurado marami nang kasabay yan. Eh ngayon, Apo. yung 5 yon, sinabihan ko, 30 days. Gusto mo bang yung bigas mo, yung 1,000 na nabibili ngayon, i-deliver ko sa'yo sa halagang 800 lang. Ang gagawin mo lang maghihintay. Ganun na magiging bagsak ko. Paano maghihintay? O sige, ang mangyayari, magbabayad ka ngayon ng 1,000. Eh ngayon, may Apo. sistema tayo. Yung 1,000 mo, ibibili natin ng F3. Gagawan kita ng wallet. Yung pera mo, nandyan lang sa wallet mo. Naka-stop. Apo. 800. Ay, ano para? 1,000. Tama? F3 wallet, sir, at saka Basar, kasi doon siya mismo titingin ng presyo na Apo. kung 1,000 na talaga yung presyo ng bigas. Ayun. O nga. Eh di ang mangyayari, F3 Basar, pagkatapos, ipapaliwanag ko sa kanya na kailangan niya yung app na yon. Apo. Then, Apo. ang mangyayari, yung alam niyang presyo ngayon na 1,000, ang kukunin ko lang sa kanya 800 pesos, tama? Yun lang, yan. Eh, no, 800 para lang. proof talaga ng 800, ang magdi-deliver 1,000. Pero maghintay tayo Opo. ng 30 days. Kasi nga Apo. kailangan maghintay tayo dahil nga hinihintay natin na yung sistema ang magbigay ng 800 pesos sa iyo, yung sistema, para maintindihan niya. Apo. Ngayon, Apo. pag ang nangyari, bumili ngayon sa akin 5, nagbigay ng 4,000, 800 times 5, 4,000. Meron kagad magiging yung significance na siyempre tataas kagad yan, pero hindi abot kagad ng 800, tama? Maliit pa lang Hindi yun. ba? Hindi ba? Kaya mangyayari, Babatuhan kami dito sa panahon, babato rin. opo, Kasi edi, sales ngayon ng bigas. o yun. Edi ngayon, Makikinabang kayo dyan. di makikinabang kumi. Ngayon kung nagkataon, nagkasabay-sabay tayo, ay wala, stick 10 days lang, nasa 800, yung 800, value niya na. Umabot. Yung pinakamalala yan, sir, yung 25 kilos, umabot ng 5 pesos. 25 kilos. Ayaw ko kung nasa pa yun ni George. Kay George yun eh. Sandali. Pwede ba, Pres, bigyan mo ko ngayon ng paano ginagawa na mapunta yan sa salesman niya habang naka-record? Teka lang, i-unrecord ko na para panibagong. Salesman niya? Sandali lang, Pres. Ay Sandali. po.